Hello! Hello! Let's prepare delicious snacks pero bongga. So naisip ko since 'di ba, talagang nag-enjoy tayo doon sa Mexican restaurant sa Rockwell Food Trip sa Laguada Mas. Na sana na-enjoy nyo din yung panonood nyo. Why don't we prepare nachos three ways? 3 ways. Three ways? Paano yun? Basta you will see. Pero the reason why I invited you, kasi di ba, nagtrabaho ka sa Mexican restaurant. For how long? Basta. Oy! Siguro baka 2 days ka lang doon. Chinugi ka na, no? Hindi. Gano'ng katagal ka doon? Basta. Basta. Eh, yung tanong ng netizens, bakit daw mabagal ka magsalita? Wala. So, gusto mo kasi yung para bang ine-enjoy mo, sinisavor mo every word that comes out sa iyong bibig. Diba? Ganun ba? Tama ba? Oo. So, the reason why I invited you, uulitin ko kasi nagtrabaho ka nga sa Mexican restaurant before. And di ba, one of your specialties is guacamole. Di ba? So, ngayon, gumawa ka. So, gagawa na siya ng guacamole. And let's prepare nachos 3 ways. Paano yan, dear? Ito yung frozen na avocado. Frozen? Oo, kasi hindi naman palaging panahon ng avocado. Talaga? So, ito nabibili sa grocery. Sa grocery? Natol na siya. Magkano po yung ganyan? Mga 400. 400? Nani? Ikaw po, nag-grocery ka kanina, nagpunta ka sa grocery. Oo. Mas Talaga? maganda kasi yung nakakapili ka, mga fresh. Ay, paano pipiliin mo? Frozen naman yan eh. Anong sinasabi mo? Hindi, yung Nakakapili mga ka ibang fresh, frozen yung ingredients ginagamit mo. na gagamitin. So, ayan. Ito kasi matagal din itong gawin. Gano'n? Mamash mo siya. Hindi pa pwede i-food processor. Mas gusto ko kasi itong Gusto mo yung handmade, di ba? gawa nung sa Laguada Mas. Oh. Ganito yung lalagyan. So, siguro, dito rin nila binabayo. Yeah. Actually, in Mexico, guacamole is para bang made to order. So, the moment you place your order, tsaka lang nila gagawin. Kasi 'di ba, most of the time nasanay tayo na ang guacamole is a bottled, ready-made product, 'di ba? But the taste, the texture is totally different when it's freshly made. Tama ba? Naintindihan mo ba yung sinabi ko? Oo, lahat naman ng pagkain masarap pag fresh. Diba? Yeah. Kaysa yung, hindi nga ako nakain ng nakabote. Hindi ka nakain na nakabote. O, alisin niyo lahat ng nakaboteng nandyan. Yung mga halo-halong, sangkap ng halo-halo. Dear Mexican food, ang ginagawa natin. Bakit dinawit mo bigla ang halo-halo? Tag-ulan eh. Sa Bagyuhan. lahat ng pagkain, masarap talaga yung bagong luto, yung fresh, bagong gawa. Paano ko naman bagong gawa yung nata de coco? Ano? Nata de coco. Hindi nga ako nakain ng nata de coco. Dahil magpapahanap ako ng video o picture na may nata de coco kang kasama. Habang nagtatadtad ka dyan, you will see, meron ako ditong lumpia wrapper na pinrito na, ginawa ng bowl. Pinrito natin yan kanina and the wontons. Ayan, makikita nyo kung paano natin ginawa yan. I have lumpia wrapper. Kung may makikita ka mas malaki, push. Ano mo lang dyan, tapos i-push mo. Diba? Saya-saya. Mag-e-effort ka lang talaga. Pero kasi ito,
Once naman nagawa mo na yan, eto, nabutas yung isa. Once nakagawa ka na ng marami-raming ganyan, di ba, halimbawa may paparty ka, dadating ang biyanan mo. This holiday, yung bang gusto mong kanya tigi-tigisa kayo ng salad. Di ba, bongaciousness? Ay! Jaliktad mo dyan. Ay! Ganun lang. Kailangan lang mainit ang mantika. And of course, you have to be careful. Pag nilagay mo yan sa platito. Tapos dyan mo ilalagay ang salad sa loob. Pwede nga, di ba, lagyan mo matamis na saging. Turon bowl. Ay, ang bongga. Yan. So, gumawa tayo mga 10 pieces. Okay, and I'm also deep frying some wonton. Wonton wrapper. You want to cook this over low to low medium flame para hindi pumait. Okay, I'm going to make sour cream. So, this is just cream. So, yung heavy cream, lagyan mo ng lemon juice. And then you just mix it. And you see, magugulat ka. Kasi hindi ako nagugulat sa ginagawa mo. Oh, lumapot siya bigla. See? Hindi ba maasim eh? Dahil sour nga eh. Hindi kasi, ano eh. Ano? Dahil nainggit ka lang, Day. Kasi mas nauna ka nagulat kaysa sa gugulatin mo ako. O ano na? Hindi pa nga ito tapos. Mga ilang hours ang kailangan mo to finish that? Mga 30 minutes. Day, baka tapos na ako lahat dito sa ginagawa ko. O siya, magigisa muna ako, ha? Kasi lulutuin ko yung beef. This is just the beef for the nachos. Yung ilalagay mo sa ibabaw. I'm just going to put some oil. Tapos maggisa tayo ng bawang tsaka sibuyas. Ganyan talaga yan. Yung dapat punong-puno. Doon sa Mexican restaurant, gumagawa ka ng ganyan. Oo. Ano naman yun eh? Ano, paano nga ba? Ano? Food processor na ata. Food processor. Ba't hindi mo na lang i-food processor? Mas masarap kasi yung may chunks. Yung may chunks. Yeah, actually, tama ka naman dyan. So this is just bawang sibuyas, and then lagyan ko ng konting fresh tomatoes. And I'll also get tomato paste. Ito, let's put tomato paste. Mga 2 tablespoons. Ipaliwanag mo na yung ginagawa mo. Ganun pa din naman na. Oo. So, ayun, nagmamas pa rin tayo. Nagmamash ka pa rin. Madami kasi to. So, may dalawa bang natira. So you mean, the one you made last weekend, ganyan din yun, umaapaw din? Oo. Well, I don't know ha. I'll give you disclaimer. Kasi I'm no expert when it comes to Mexican food. Nakapunta ako ng Mexico, nag-food trip ako doon 10 years ago, but wala akong formal training about Mexican cuisine. So itong mga ginagawa namin is purely based on yung personal taste. And of course, cookbooks, nanonood ako sa YouTube, nag-browse ako online. Pero kasi siya, nagtrabaho siya sa Mexican restaurant. Parang mga apat na beses ko nang sinabi nga, nagtrabaho ka sa Mexican restaurant. Tex-Mex naman kasi yun. So baka may mga magsabi na hindi ko isa, ganun ka. Pero kasi siya, nagtrabaho siya sa Mexican restaurant. Ganito lang yung kasi yung ginagawa nga.
Ganyan. Frozen eh. Ay ano, matanong ko lang, Day. Bukas pa ba yung Mexican restaurant na Hindi pinagtrabaho? ko nga alam at matagal na yun. Di ba? Kasi po, nagtrabaho siya sa Mexican restaurant. Di ba? Hindi, we want to, kasi di ba, yung tinatanong ng mga tao kung Kung anong anong trabaho work mo. O ngayon, sinasabi natin, Madami ako. nagtrabaho siya sa Mexican restaurant and then now I'm gonna put half a kilo of beef. Ayan, no, nakita mo, nagkasya dito yung ano. Ang galing! Tapos habang minamas ko pa siya, mas lalong lumiliit. O kailangan yung mukhang nagulat. Mukhang nagulat kasi sabi mo magugulat ka. Ikaw, sabi ko, ikaw ang magugulat. Magugulat ka na nagkasya dito yung Di ba? Gusto mo hihimatayin pa ako. nagkasya pala. Gusto mo hihimatayin ako. Magugulat ka daw. Pero in fairness, nagulat nga ako na nagkasya dyan yung ganyang kadaming guacamole. Avocado. Ay, avocado. Hindi pa pala siya guacamole, avocado pala. Ayan, so this is the beef. Nilagay ko na yung beef. And then I'm just going to season it with some cumin. And then curry powder. This curry powder is from Japan. You can also order this sa online. I like it kasi ang ganda ng kulay niya. Ay, alam mo naman ako, talagang palagi ako nagtitiwala sa mga Japanese brand. Kasi feeling ko, pure na pure. Ayan, igisa lang natin dyan. And of course, salt and pepper. Maybe I'll just put salt kasi madami ng... Gusto mo ba maanghang? So, lagyan natin ng chili flakes. LJ Pam, yung dalawang BFF kong nasa Dubai, o paubos na. Paubos na yung chili flakes Dubai ko. Gagawa na ako ng cheese sauce. Ang dami ko nang nagawa, ikaw nandiyan ka pa rin. So for the cheese sauce, let's just put some cream. This is cheddar cheese, grated cheddar. And then maya-maya, lalagyan natin ng garlic powder. Granules. Garlic granules. Lagyan ko din ng konting garlic granules. And then this one. Ah, tapos ka na. Hindi, lalagyan na natin ang mga ingredients. Nang? Yung mga ingredients. Oh, sige. So, yan. So, lemon juice. Lemon juice. Ah, hindi ka dinagamit ng mga ganitong lemon juice. Hindi. Talagang kailangan fresh. Bukod sa Mexican restaurant, yung ba first job mo? Ano bang first job mo? Ano? Yun na yata. Ah, yung sa Mexican restaurant ang first job mo. Ah, Anong second job mo? sa grocery. Ah, sa grocery. Yung nagbabagger ka. Cashier bagger. Kasi doon naman, di ba, cashier bagger iisa, no? Dito kasi sa atin may cashier na may bagger pa. So, lalagyan ko na nung yan. Tapos, ano naman yung third job mo? Nagturo ako. Ah, nagturo ka. Sa lahat naman ng mga naging trabaho mo, ano yung pinaka hindi ka naging happy? Sa naging trabaho, Oo. okay naman. Lahat naman yun. Hindi, yung least favorite mo. Ano yun? Yung huli, Ano yun? basta. Sa ano? Diyan sa ano. Ah, Diba? secret. Hindi na natin Secret. sasabihin. Matabang yung beef ko. Ayan. Tapos, titikman mo kasi ito eh. Ah, tikman mo Pero na. mamaya na.
So, nilagyan ko na ng lemon juice para nga hindi mangitim. Ah. Tapos, ayan, halo-halo. Can you explain to us, di ba kasi expert ka sa ganyan, what does the lemon juice do to the avocados para hindi siya mangitim? Ano siya, antioxidant. Uy, ganun ba yun? Oo, yung oxidation. Sila. Condensed oxidation. Ah, okay. Yun kasi yung nagpapablog. So, lalagyan na natin ng chopped onions. Yung iba, walang nung nilalagay eh. Basta, ganito na lang. Tapos lalagyan ng salt. Mm. Ito, lalagyan ko ng onions. Chopped onions. Chopped onions. Tsaka, Tsaka tomato. tomatoes. Pwede naman yan na paghaluin nyo na to. At gagamitin mo ba to? Oo. So, onion muna. Tapos, ayan, hahaluin na. Luto na yung beef ko. Yung pwedeng yung ilagay mo na sa ibabaw to. Para pang garnish. And then there we have cilantro, ha? Hindi mo nilalagyan ng cilantro. Hindi, mamaya na yon. Kasi gusto ko freshly chopped. Masarap kasi yung mga herbs. Kagaya niyang basil, diba, mga parsley. Na fresh. Bago mo iserve, tsaka mo siya hihiwain, tsaka mo ilalagay. Okay, ito natutunaw na din yung cheese sauce natin. This is just 1 part of cream and 1 part of cheddar cheese. And luto na din yung ating beef. Naluto na siya. Ano na, sinalt and pepper mo yan. Hindi pa. Nandiyan ka pa Hindi, rin. kasi pag naman nagawa to, lahat ng tao, dito pupunta. Uy! Ano yan, ayuda? Na pag nagawa, lahat ng tao, Magkakagulo diyan sila. pupunta, Day. My God! Masarap. Nagugulat talaga ako sa mga pasabog mo ngayon, ha? Ayan, lalagyan na lang natin siya ng salt. Ng salt. Mas maganda pag may onions and tomato. Nagiging colorful siya. Tsaka yung masarap talaga pang may sibuyas. Dear, babantuan ko ng konting fresh milk. Kasi nalalaputan ako. Pero kung maalat na nga yung nachos nyo, huwag nyo masyadong alatot. Eto, sige patikim. Eto is wonton wrapper. Ayan. Gusto mo? Matabang ba? Hindi, sarap. Kasi nga nagtrabaho siya sa Mexican restaurant. Diba? Sarap. I have here tuna na sashimi. Just got from the grocery store. I'm just going to cut this into small cubes. Bambi, ano yan? Si Dayan ay umakyat muna. Dahil meron siyang meeting dun sa construction worker. Tikman nga natin kung fresh. Nice. And I love it, walang veins. So maganda kasi pag gumagawa ka ng ganitong mga nagna-nacho party ka, may variation. Meron kang para dun sa meat lovers. Meron kang pwede sa mga vegetarian, vegan. Meron kang pwede sa mga mahilig sa seafood, such as this one. And magugulat ka. Diba? That's the term for the day. Magugulat tayo. Hindi naman talaga siya ganun ka mahal. Itong mga nagastos natin today. So, you just cut it like this. And then, iaano lang natin to. Yung para bang ceviche. Anuhan ko ng konting ginger to remove. Wala siyang lansa. Pero alam mo kasi, one thing in the restaurant, in the food service business,
palagi mong i-consider yung, alam mo yon, parang yung worst scenario na kahit wala siyang lansa, some people, hindi sila mahilig sa isda. Hindi sila mahilig sa raw fish. Yung kahit na niluto mo na to in lemon juice, ayan, kasi lalagyan mo ng lemon juice yan. Kahit luto na siya in lemon juice, some people would still consider this na, ay, hilaw. Ay, baka masiraan tiyan ko. Spring onions. Ayan o, naluluto na agad in lemon juice. Ako kasi, hindi na ako gumagamit niyang ginaganto ko na lang. Let's put some salt and pepper. And then let's put some Japanese mayo. And then togarashi. I like it medyo may kick of spice. And then later, when you eat it, iaano natin yan na ganyan. See? If you want to put some cheese, for variation, pwede mo din lagyan ng cheese sauce. If you like, diba? Kung ano man ang type mong ilagay. So, meron ka ng parang fish. O, lagyan mo ng jalapeno. Tikman nga natin. Para pagbalik nila, hindi ako mapapahiya. Oh my God. Good. The jalapeno. Dapat mas dagdagan. And nakita ko yung sriracha. Dagdag na ng konting sriracha dyan, pampakulay. So, ayan. Ise-set up ko na to para pagbalik nila, nakaset up na yung first nacho natin. Okay. So, first, yung beef nachos muna. Yung bake, ibe-bake ko to. Ilalagay ka lang ng nachos dyan sa ilalim. Fresh tomatoes. Onions, hindi ako naglalagay ng, anong tawag dito? Yung tomato sauce, yung parang salsa, kasi masyadong nagiging soggy. Beans, this is optional. Beef. Cheese sauce. And as you can see, behind me, naka-preheat na yung oven. Lagyan din natin ng bell peppers. Green bell peppers and jalapeno peppers. Okay, that's the first layer. And then, isa pa. Okay.
'Diba? Kung a-attend ka ng mga potluck parties, you can put this sa disposable na yung sa aluminum trays, beans. So you want to make sure na pagdakot mo ng nachos, meron kang matatangay na jalapenos. May matatangay ka na beef, vegetables, cheese. Okay? Aside from the cheese sauce, I'm also going to put more cheese on top. And then this one, we just broil it or you just bake it in a very hot oven around 10 minutes hanggang malusaw yung cheese sa ibabaw. Okay, so here I'm preparing the nacho salad. I have here iceberg lettuce, romaine lettuce. Ano lang natin. Parang chiffonade. Pero medyo mas and then after, gagawa ako quickly ng cilantro dressing. Put some beans. Oy dear, nandiyan ka na. Kumusta yung meeting mo? Ano, busy. Busy? Ay kasi nga nagtrabaho siya sa Mexican. Nagtrabaho siya sa Mexican restaurant. 3 beses po ako nagsabon ng kamay, ha? Bago niyo ako sabihan na kinakamay ko yan. Sa cold kitchen naman po talaga ganyan. Kailangan lang malinis ang kamay mo. Finishing with my salad. Eto, finishing na. Lalagyan ko lang ng manso. Tomatoes. Diba, nag-impress A yun. bit of cheese. Buti pa nga yan. Pinalot dun sa- Mas buti pa yung salad mo. Ay, yung ano mo, fresh. Dear, pahingi na ako ng guacamole mo, ha? Hindi, lalagyan pa nga yun eh. Hindi, panglagay ko lang dito sa salad. Ah, Oh. tapos may sour cream. May sour cream. Actually, kahit nga wala ng dressing, eh, no? Oh. Ano bang dressing mo? Gagawa sana ako ng cilantro dressing. Pwede naman, yung parang maanghang siya. Diba? Cilantro lime. Diba? Yung dressing, sa huli mo na ibuhos kasi pag binuhos mo ngayon, magiging soggy. Let me wash my hands. Oh, tapos habang wala ka, tingnan mo, oh, nakagawa na ako nitong baked nachos. Pero iiwan ko na muna dyan para hindi lumamig. I'll make some dressing. Lemon juice. Cilantro. Little bit of onion. Actually, ginimbento lang to. Ginimbento ko lang. Parang vinaigrette. Yeah. Trash bowl. Some olive oil. Salt. Instead of black pepper, I'll put
Ano nga to? Jalapeno. Now let's beat it. Tikman nga natin tong chinorva na dressing. Masarap. Parang napaasim lang. So, lalagyan ko ng konting sugar. O ano, mula simula hanggang wakas, nandiyan ka pa din sa guacamole mo. Eh, kasi nga, nagtrabaho siya sa Japanese restaurant. Sa Mexican restaurant. Nagtrabaho kasi siya sa Mexican restaurant. Tikman natin. Ayan, you just drizzle it like that. Kasama yan kanina. So dito, parang basically vegetarian to. Hindi mo lalagyan ng meat or anything. Okay? Next, para makapag-tasting na tayo, Diyos ko, alam mo, basta talaga kasali ka, parang cook-off ang nangyayari. Halo-halo, Ange. Assist ka na, Ange to the rescue. Ito yung tuna. Parang ano, gusto ko lagyan muna siya ng cheese sauce. And then let's put the tuna. Ano yan, mayonnaise? Yeah. Cheese. Cheese sauce. Mexican din ba yan? Parang inspired kasi nga I want to put variation. Kasi normally, yung mga nachos ang nilalagay lang either shrimps or naglalagay ng fried fish, yung parang fish tacos na style. Eto medyo kakaiba. 'Di ba natikman ko? Ano yan? Parang sashimi. Yes. So ito is parang fusion. Ayan, sa totoo lang, kung gusto mong lagyan nito yung, why not? Pero hindi na siya vegetarian. Diba? And then, aanuhan natin ng wansoy. Tumulong ka kaya. Magpitas ka ng wansoy. Alam mo, kaya ka... Hindi, kasi gusto ko yung cocktails. Cocktails? Dear, inimbita lang kita dito. Hindi mo show to. So, ano sabihin sa'yo? Yun ang, ano mo. Eh kasi nga nagtrabaho siya sa Mexican restaurant. Dahil aksayado ka naman sa... Yan. Kasi yung pangit nilalagay mo. Wala nga mabiling wansoy. Ito pa, maganda dito. Alisin natin yung pangit. Tapos lagyan natin jalapeno. Don't you love how colorful? And then we just finish it with some sriracha. Diba, dear? Pang 5 stars. Pag may party, so ready na. Lagyan mo Diba, ng may nachos. tagahawak nito, tapos may champagne. Ikaw na yung tagahawak. Ikaw. Minsan. Ganyan ka. Sige, i-alok mo. Ano yan? Ano? Te, ano yan, te? Salmon. It's tuna. Ano? It's not salmon, te. It's tuna. Akala ko salmon eh.
Dear, pink ang salmon. Oo, Nakakaloka. Ulit, dali. Nasa party ako. Nasa party. Hello. hello po. What's that po? Tuna. Tuna? Anong luto po sa tuna? Ano? Canapes. Canapes? Ano po yun? Ano yun? Kanape? Ang alam ko lang po, kape, 3-in-1. Or, ano yun? Sumasakit po ang ulo ko dito sa party na to. Where's the clinic? Ano kasi to, social na party. Ako, hindi po pala ako pwede dito. Hindi po pala. Where's the exit po? Pakituro. Halika na. Susyalan pala dito. Hindi tayo bagay dito. Hindi natin kilala yung mga pinagsasasabi. Sige po, kunin nyo na po yun. Ano to? Ayan po, sa loob po ng oven. Kunin nyo na po yan. Baked nachos po yan. O, lagay nyo po dyan. Lagyan po natin ng wansoy. Ayan, nakaluto na tayo. So, bago natin tikman, tatanggalin muna natin yung mga hindi na natin kailangan. Dear, alam mo ba yung nagtrabaho siya sa Mexican restaurant? Diba? Ito ha, baka sabihin ng mga tao, I'm sure tatanungin kung totoo. Totoo talaga nagtrabaho siya sa Mexican restaurant. Diba? Ayan, naggawa kami ng nachos 3 ways. This is parang hors d'oeuvres or canapé. That is crispy wonton wrapper with cheese sauce, tapos tuna and jalapeno peppers, kung ano-ano. This is nacho salad with lemon cilantro dressing, baked beef nachos, and the star of the day na talagang magugulat ka daw, yung guacamole. Yeah. And you have the option if you want to dip yung real nachos or yung crispy wonton. O, tikman mo na. Ako ito, tingnan nyo. This is how you eat the nacho salad. I'll show you. Babasagin mo yan. Imimix mo dyan. Diba? Ganyan. Ang sarap. Ito pala yung may karne. Diba? Ano, nasarapan ka? Ha? Fresh. Fresh, diba? Ang fresh ng lasa. And ito, huhukayin mo dun sa ilalim. O, tingnan mo ha, pag hinukay mo siya sa ilalim doon, hanggang ilalim po yan may laman. Hindi yung ibabaw lang. Hindi madaya. Try this, dear. Tapos, lalagyan natin. Lalagyan mo ng sour cream. Tikman ko muna without the sour cream. Saka ito. Guacamole. Gusto mo lagyan kita nito? Anong lasa niya with the guacamole? Hindi ba matabang yung guacamole? Natatabangan talaga ako dun sa guacamole. So, dapat lagyan mo ng konting salt. Diba? Tapos ako personally, mas nag-e-enjoy ako dito sa wonton chips. Danda, ano ba yun? Tortilla. Ano naman na masasabi mo? Sarap. Masarap lahat.
Kung nakakain ka ba dun sa Mexican restaurant na pinagtrabahuhan niya? Hindi, pero, di ba gumawa siya nung ano, Mm. yung specialty ng restaurant? Yung chimichanga. Yung chimichanga. Na soon, yun naman ang ituturo niya sa inyo. Kasi sobrang sarap nun, yung chimichanga. Mm. Kasi nung nagluto siya nun, nire-request natin na gumawa siya ulit. Di ba nandun kayo no, nung gumawa siya? Yeah. Ang sarap. Actually, lahat naman po ng ginagawa nyo masarap. Yun Di ba? lang. Ay, nakakaano ko yung jalapeno. Maasim. Maasim. Kaya, gusto ko pong sabihin, eto pa may gusto po akong sabihin. Thank you po for joining the show. We super appreciate you sharing your 30-minute guacamole recipe. Di ba? 30 minutes kasi niyang ginawa yan. Nagdikdik siya dyan. Matagal talaga yung... For 30 minutes. 30 as in kaya. Oo. Tapos umakyat pa siya to attend a meeting. May meeting siya with the construction company. Mm-hmm. Oh, so anong gusto mo sabihin sa viewers natin? Subukan nyo na tong party ideas. Magandang party idea. Pang may party. Pag may bisita kayo, di ba? Para iba naman. Hindi mga pansit. Pero may kulang kasi dito. Ano? Drinks. At saka mo na ituturo yung drinks. 'Di ba? Dapat Mexican-inspired nga. Kasi nga, nagtrabaho siya sa Mexican restaurant. Yun nga. So, bilangin po ninyo kung ilang beses kong binanggit na nagtrabaho siya sa Mexican restaurant at malay nyo, padalahan ko kayo ng isang all-purpose pot. Ayan, oh, di ba? Bilangin po ninyo kung ilang beses kong binanggit yang nagtrabaho siya sa Mexican restaurant at may pa-contest tayo. We're going to see you all soon. Ay, naman. Ay mo, nagtrabaho ka sa Mexican restaurant. Sinabi na nga. Ipasupers mo pa. Ipapasupers natin na nagtrabaho ka sa Mexican restaurant. Babu!